guys, ito ang morning for day 3. Kain na kami sa Harrison's Canteen. Dito kami sa Cocogu Beach, Talahib, Almera. So dito yan sa Biliran guys. Iisingin namin dito sa resort. So lahat natin nagugulat. So kakain na kami. So ito si GAT Boy ay mukhang mahilig sa ibang foods naman daw ang kanyang titirahin. So parang bangus ganun sa yung taste niya. Yun pa rin, pares lang pala kami. So shoutout nga pala for day 3 sa lahat ng mga sumusubscribe at saka nagpa-follow sa amin. Budgetarian Rider, paki-subscribe and follow po sa YouTube and Facebook. Sunny side up and longganisa with hot coffee na talaga naman mapapawi ang inyong gutom sa sarap. And after nun, nagpagas muna kami kiti bago bumiyahe ulit. Kuya, may premium kayo? Premium. Saan po? Yan? Saan po? Well, halos nasa 70 pesos rin po ang per liter nito ng premium nila. Ako. Pero nagpa-full tank na rin kami. Kuya, kaway ko kayo. Pero mukhang mahihayin si Kuya sa camera. Pagkatapos yung pumunta kami sa munisipyo sa Nabal, nahuli kasi ako sa checkpoint kagabi. Bawal pala sa Nabal ang malakas ang ilaw. Lalo na sa city. Eh, aksidente ko nabuksan yung malakas kong ilaw. Yung blue water ko ba? Ayun, tanong mo na kami. Saan mo magbabayad na ito sa'yo? Saan po magbabayad na ito? Ito, pag ganun. Sige po. Munisipyo mismo? Yes, sir. Okay, salamat po. Tapos pagka mo bayad na sir, moto po ka sa police station as proof nga nakakuha na ka. Papunta pa doon. Saan po ba yung police station? Ito sa concert sa Robot. Bumaba pa. Sige po. Thank you po. So yun pala yun. After mo magbayad sa munisipyo, ay pupunta ka sa police station para mag-report ulit, para ma-verify na nagbayad ka na sa munisipyo. So ito pala ang munisipyo nila guys. Ang bayan ng Nabal ay isang munisipalidad na matatagpuan sa pulo ng Biliran sa rehiyon ng Eastern Visayas sa Pilipinas. Eto, nagbayad na ako, 400 pesos. Very accommodating at ang babait po nila. Mabilis lang ang pagbabayad ng penalty. Well, hindi na kami nagpatumpik pa ni JT para pumunta doon sa Tinaco Falls. Meron halos 43 minutes ang aming travel. Estimated 29.4 km ang layo ng Talahib Beach Resort papuntang Tinaco Falls. Ang bilis ko mag-compute. Penalty ko sa Nabal, nabayaran ko agad. Anyway, ang Talahib Beach Resort ay isang magandang destinasyon sa Biliran na kilala sa kanyang puting buhangin at malinaw na tubig. Tatagpuan ito sa bayan ng Nabal, Biliran at kilala sa kanyang kahangahangang tanawin ng dagat at mga kagubatan. Ang lugar ay isang perpektong pahingahan para sa mga nagbabakasyon na naghahanap ng katahimikan at ganda ng kalikasan. Bukod sa pagtampisaw sa tabing dagat, maaari ring maglakad-lakad sa paligid at mag-explore ng mga paligid na isla. Pero pumunta naman tayo sa Tinaco Falls, Biliran. Tinaco Falls ay isa sa mga pangunahing atraksyon ng Biliran na kilala sa kanyang kahangahangang kagubatan at talon. Matatagpuan ito sa bayan ng Kaibiran at isa sa mga pinakamagandang talon sa rehiyon. Ang tinaguriang Tinago ay nagpapahiwatig na ang talon ay nakatago sa loob ng kagubatan. Ibibigay ito ng pakiramdam ng paglayo mula sa sibilisasyon. Sa pagdiretso namin sa daan ni Jade ay ginagawa pa ang ibang parte ng daan. Kaya sa mga fellow riders na dito, medyo ingat lang po tayo sa pagmamaneho. Buti na lang may warning sign. Baka kung hindi namin nakita, mahulog kami. Lalim pa naman ang dito pa naman yung mga daanan dito. Presko ang hangin. Maraming puno at tilang ang dumadaan. Noong mga panahon, sarap pong mag-ride. O kaya, paliko na kami. Buti na lang naka-Google Maps si JT. At saka ako, para maiwasang maligaw. Time consuming pag naligaw pa. Uy! Bilis nang dumaan na yun ah. Muntikan pa ako. Ay siya nga pala. Alam mo ba na ang pangalan Tinago na nagbula sa salitang Tagalog na nangangahulugang nakatago o itinago? Yan, finally, nandito na kami sa mismong place. Hanap mo na kami ng parking ni JT na medyo madilim para hindi masakit sa puwet kapag umupo. Sobrang init kasi pag nabilad ng upuan ng motor. Okay guys, we're already here at Tinaco Falls dito sa barangay Kaibiran, Biliran. Titingnan na po natin. Ito na yung may steps pa. Pababa doon sa falls. So, pupuntahan natin. Ang sabi kasi dito ng mga locals, meron daw ecotourism dito. I think mga 20 pesos lang. Pero dito sa parking kasi, iusap na lang din kami kay ate na bantayan yung mga gamit. So, nag-iwan na rin kami ng mga gamit doon. Para kahit paano po, di mawala kami ng gamit. Okay? Ito may bahay dito. Harap bayaran na venue sa ecotourism. Tara, puntahan natin. Morning, sir! Ayan, closing time nila, 5 p.m. So wala pa masyado katao-tao, sabi. Ito si Kuya. Hi po. So, magkano po Kuya? 20 po. 20 pesos. Magbayad kami. Ayan. Alam mo yung may habo na ulit. Bola ka. Bis naman ah. Salamat. O yun. So excited na ako maligo kasi hindi naman ako marunong lumangoy. Sa venue. Sa Tinaco Falls.
So, bakit tinago falls to? Ng mga locals. More on rock siya. So, medyo maraming mga bato. Pero well-developed na siya. So, yan yung scenery nila. Si JT, nasa tuktok na napunta yun dun. Magsisepe. Punta natin. So, nandito kami ngayon sa falls. Medyo mabato nga lang. Ingat tayo sa daan. Hindi ko alam kung paano nakakaya. So, ayan guys. Medyo green water dito sa baba. Tapos tingnan natin kung malamig pa siya or ang Tinago Falls. We're here na at Tinago Falls. Dito sa Tinago. Nakita ko. Guys, nandito na tayo guys. Let's go. Makikita nyo, medyo ito na yung pinaka-maximum namin lapit ni Barangay City. Pero yung hangin grabe. Pag dito ako pumeto, medyo manatama yung araw. Grabe talaga yung pas ng hangin grabe. Ang Tinago Falls ay may taas na humigit kumulang 95 talampakan na bumabagsak mula sa mataas na mga kabundukan na biliran. Ang kanyang malalim at malinis na batis na kulay asul ay nagbibigay ng kahangahangang tanawin at karanasan sa mga bisita katulad namin ni JT. Upang makarating sa falls, kinakailangan munang dumaan sa isang trekking adventure na nagbibigay ng masayang paglalakbay sa gitna ng kalikasan. Medyo malamig ang tubig at sinulit na namin ni JT ang pagligo dito para mag-cool down ng aming katawan galing sa mahabang biyahe. Makikita nyo yung tubig dito ay talagang malinaw. Sa ilalim nito ay maraming mga bato kaya medyo ingat lang sa pagtapak. Speaking of ingat sa paglalakad ay eto na nga. Hindi naman sinasadya aksidenteng nakuhanan si JT sa kanyang paglalakad. Nagbibideo ako nito. Sa di kalayuan nandun pala siya. Nagulat na lang ako nang biglang sa awa ng Diyos at hindi naman siya napuruhan. Medyo sa tingin ko hindi maganda yung bagsak niya sa bato. After nun, meron kami nakausap na isang local na sakto bumibisita rin sila kasama ng kanyang pamilya. Ayun, para sa full cover story neto at usapan nila JT, medyo mahaba-haba kasi. Naglalagay na lang ako ng video link para dito. So shoutout kay Manong na nakapula. Medyo kalimutan ko na yung pangalan ni Kuya. Pasensya na po. So ayun, sa paligid ng Tinago Falls, makikita ang mga halaman at puno na nagbibigay ng sariwang hangin at kaginawaan. Salamat tayo kayo na. Ay, salamat na ay. Bukod sa paglilibang, ang Tinago Falls ay may malalim na kahalagahan sa kasaysayan at kultura ng Biliran. So after namin sa Tinago Falls, bago kami makarating sa Leyte, dadaan kami sa Biliran Bridge. Ito ay kumokonekta sa pulo ng Biliran at ng isla ng Leyte sa Pilipinas. Here, Biliran Bridge! Ang Biliran Bridge ay may habang 470 metro at hinatay yung mga 23 metro mula sa tubig na ginagawang ligtas at madali para sa mga sasakyan at mga mamamayan na tumatawid mula sa isang pulo patungo sa iba. So guys, nasa umok na kami ni JT. Let's go! Ayan, tapos na kami kumain at ito, nag-uusap kami about sa ibang endurance challenge. So dito kami, alis na kami. Tapos na, tawag na yung pagkain. Let's go! Ay na kami, sakay na kami, punta na kami sa Nahuli. Ang Nahulid Leyte ay isang maliit, ngunit mayaman sa kasaysayan at kultura na barangay na matatagpuan sa bayan ng Dulag sa lalawigan ng Leyte, Pilipinas. Kami punta sa Petron, sa Ormoc. Bago kami pumunta sa bahay ni Ninang for our lodging. Isa sa mga pinakasikat na pangyayari ay ang pagtambak ng mga Hapones sa barangay Nahulid noong panahon ng digmaan. Video pala to. Kada video pala to. So ayan, nakarating na kami sa Nahulid. So guys, ito ang aming ulam dito, ang suso. Ayan o. Oh, sisla. Medyo konti na po nakain ko kasi ngayon lang po. First time po kumain ulit ng suso. Inagsumok-chuk. Tapos nandun sila Ninang kumakanta. Ayan, magaling kumanta yan. Tsaka magbaili-baili. So guys, ito, nandito na kayo sa bahay JP. So, ngayon, makikita naman natin, naglalabas si, ayun o, naglalabas si DJ lang to. Eh, si DJ. Eh, dancer.
Galing Korea yan, napaka-lupit sumayo yan. So yun, so bukas alis daw kami maaga. Daw, kasama ko dun Stickshot kami. Rider siya ng umaga, gabi naman, Labanderos. Buhay ng rider! So nagpalipas kami ng gabi dito kay Bro JP. Maraming salamat ulit kay Ninang at kay JP sa pagpapatuloy nila sa amin at nang magsing. So this is it ang city. So habang gumagawa kami ni JT ng amin, day 1, day 2, day 3. Dito meron po cafe and buns po na hinanda. So maraming salamat kay JT family and kay Nina. Si JT. Okay, pinsan, maraming salamat. At syempre hindi natin makakalimutan dumalaw sa puntod nila mama at papa. So guys, nandito na tayo sa bahay ni Lola. Bahay nila mama dati. So, papansin ko, walang tao dito. So, wala si Mama Chudi. So, hahanapin ko siya. Para makamusta natin at mapuntahan natin yung puntod nila mama at papa. So, tara na. Tingnan natin sa ibang. Medyo nakakamiss din yung bahay ni Lola Abing. Yung bata ako, dito kasi ako nagbabakasyon din kasama sila mama at papa. Nung nabubuhay pa sila. Ito sa kanan yung munisipyo sa Libagon. Ito kasi pag diniretso mo ito yung nasirang pantalan. Tapos kumaliwa ako. Ito wala to dati. Dito kasi parang merong pahingahan dati. Ito na yung tinatawag na Bal's Inn and Resort. So dumiretso na ako sa bahay ni Tia Ina. Ito yung napansin kong tricycle nung nadaanan ko kanina. Ay, tita. Ayan, nagkamustahan at picture-picture. Di pa, baka tulog pa yun eh. Di pa. Ayan, pagkatapos ko dumalaw kay Chaina, muna ako sa tindahan at naghanap ako ng kandila para pantirik doon sa puntod nila mama at papa. At posporo na rin. Eto, pumasok muna ako sa tindahan para magkalkal at bumili ng mga kailangan ko. Niisip ko nga rin dito, baka nandito si Mama Chudi. Mali mo, may binibili. Di ka sure. Anyway, sa larangan ng kasaysayan, mahalaga ang papel ng Libagon. Kasama dito ang mga sinuunang simbahan at marami pang iba. Hi ma, hi pa. Ayun, tapos na ako magdasal. Ngayon, hanapin naman natin si Mama Chudi kung nasa na siya. Pagkakaalam ko, nagtatrabaho siya ngayon sa barangay sa Libagon mismo. Si Mama Chudi ay isa sa mga nag-alaga sa akin nung bata pa ako. Ayun, spotted. Naka-helmet kasi ako nito kaya hindi niya ako makilala agad. Kaya medyo nilapitan ko siya. Tingnan ko kung kilala pa niya ako. Si Wawi. Sa gabi, nahanap kita dun eh. Dun, sa barangay. Kanina. Sabi ni Chaina, nasa barangay ka dun. Hindi na pa Mama Chudi, busy ka eh. Ito. Iyakap nga ako, namiss ko. Sobrang tagal namin hindi nakita. Ayun, nayakap ko tuloy. Parang nanay-nanayan ko na to si Mama Chudi. Madaming taon din kami hindi nakita. After nun, binalikan ko na si JT sa pagawaan. Sa Rising. Si JT naman, tumutunog ang kanyang bracket, kaya papacheck tuloy. Hindi ka naman nakugma. Kaya anong sira niyan? Yung mismong pito? Oo. Ay, Barado. hindi, barado. Sa Tarsilan. Kaya yung lumalaban doon. Hmm? Kaya yung lumalaban. Ang pangalan niya kuya? Ching. Ching. Ah, galing ah. Hi ka sa vlog ko. Juan. Tigbaw. Shout out. RRT Tigbaw. Eh, Okay, meron sa Tarsilan. Challenge. karera. Nag-race. Matagal na kayo naglalaro ng gano'n. Kailan kayo nag-start na naglaro ng mga ganun race? Juan ba? 2 years ba? Yes. Tapos nagtayo na kayo ng shop. Hindi. Juan. Ayaw mo na. Bago Raisin. Sino si Raisin? bata lang. Pero ikaw yung talagang lumalaban. Hindi. Juan. Bang. Ano? Yung mayari yung kan. Galing ah. Magkano ka sir? Okay. Oo, ganun na lang. Same lang. Babalikan daw si JT. So after magawa yung kay JT, tennis ride niya. Satisfied ba sa gawa ni Shin? Ha? Ina? Ano mo nga po? Napapagdagas na po yun ako, diba? Ito, rintas pa, di ba namamagay yung daliri ko ng kahapon? Mas diba? Tuwag, diba? Anong rate ni Kuya? Pasa rin.
So after namin magpagawa ni Jade, merecho na kami sa Agas-Agas Bridge. Almost 28 minutes din. Dito makikita ang landmark ng Agas-Agas Bridge. Meron kayo madadaan ng checkpoint. Huwag niyo pong lalagpasan at kailangan niyo pong kausapin ang mga otoridad dito. Sila kasi ang mga tagapangasiwa at tagapag-alaga ng nasabing tulay. At yun nga, pinagpark kami doon sa kabilang part para hindi po sagabal sa mismong tulay at sa mga dumadaan. Pero mababait naman po sila. Binigyan po kami nila ng tips at instructions kung ano yung mga kukuhanan lamang doon sa tulay. Tallest bridge in the Philippines. Agas-Agas Bridge. Dito lang yan sa Leyte, guys. So, yung lalim nito, kakalula, guys. So, si JT, pumunta na sa dulo. Kailangan mapuntahan natin. So, technique dito, guys, sa mga heights, huwag mo isipin malalim. Pero malalim talaga siya. So, Agas-Agas Bridge tayo, guys. So, yun, naglalakad ako ngayon sa gitna ng Agas-Agas Bridge. Papalipad ng drone. Takot. Keep bridge clean. Di ba malulula yung drone dyan? Wala na siya. Wow! Yeah, dito kami ngayon sa Agas-Agas Bridge with JT, the droner of Philippine Droner. Nakaras lang mag-drone mga master. Kabado pa nga kami, ang taas eh. Challenging kasi may mga pag mag-video shoot kayo dito na gamit ang drone, may mga certain locations or spots dito na bawal makunan. For national security, dito siya pwedeng kunan dahil syempre matter of national security. This is top secret. Sa pagdaan sa tulay, hindi lamang masasaksihan ng mga biyahero ang kahangahangang tanawin ng paligid, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng inhinyeriya at teknolohiya sa pagpapalakas ng infrastruktura ng bansa. Bukod sa pagiging mahalaga sa transportasyon, ang Agas-Agas Bridge ay naging isang atraksyon rin para sa mga turista at mga lokal na residente. Marami ang dumadayo rito upang magpasyal at magpakuha ng litrato kasama ang napakagandang tanawin sa paligid nito. Sa kabuuan, ang Agas-Agas Bridge ay hindi lamang isang simpleng infrastruktura kundi isang simbolo ng pag-unlad, lakas at determinasyon ng mga Pilipino na harapin at lampasan ang mga hamon ng panahon. Ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mamamayan ng Southern Leyte at ng buong bansa. Salamat sa pag-join sa ating biyahe ngayong araw. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-share ang ating vlog para mas marami pa tayong mapuntahan at mapag-aralan hanggang sa susunod na biyahe ni Wow!